Sa ibang balita, patuloy ang programa ng pamahalaan laban sa epekto ng climate change. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakasaad ito sa mandato ng batas. Para sa karagdagang detalye, may ulat si Julius Disamburo. Walang patid ang programa ng pamahalaan upang pangalagaan ang kalikasan. Bukod dito, malaki din ang partisipasyon ng publiko sa climate change na siya nagsasanhi sa mga malalakas na kalamidad gaya ng bagyo. Umiiral na din naman sa bansa ang ilang environmental laws at ilan lamang dito ang Presidential Decree 704 at 705 na may kaugnayan sa pangangalaga ng kagubatan, Republic Act No. 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, Republic Act 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998 at marami pang iba. Kung maaalala, taon-taon kapag ipinagdiriwang ng lahat ang Earth Day, isa sa mga proyektong nakahanay ay ang pagtatanim ng puno sa mga kagubatan. At kung Earth Hour naman, nakikiisa tayo sa pagpatay ng ilaw ng halos 1 oras bilang pagtitipid. Ayon sa DENR, halimbawa na si Bagyong Yolanda sa mga pinakamalalakas na kalamidad na gantiniin ang kalikasan dahil na din sa kapabayaan ng iilan sa atin. Kita nyo, walang power plant ngayon na makita mo umuusok ng maitim. Wala na ngayon yan. Ngayon, we're donating the 7 million board feet to DepEd. Importante po kasi talaga rin to, no? Yung citizen vigilance, nagpa-participate din yung mga mamamayan. No? Pero reinforce ko rin po yung sinabi ni Secretary Pae, yung pong tamang analysis ng problema. Malaki po ang epekto niyan sa tamang solusyon. Dito na lamang halimbawa sa lalawigan ng Ilocos Norte kung saan kasabay ng pagtaas sa bilang ng mga turistang nagtutungo ay tila dumarami din ang mga basura. Palagi kong pinapaalalahanan sila na siyempre pag may turista, may basura. So kailangan pa rin yung environmental preservation, yung sanitation, para yung pollution. Ayun pa rin ang pinaka-priority namin para ma-maintain yung kagandahan. Ayon pa sa opisyal, kapag lumala ang problema sa basura sa mga destinasyong ito, maaari itong makaapekto di lang sa turismo kundi pati sa ekonomiya. Payo pa niya kung ang bawat isa sa atin ay susunod sa ipinag-uutos ng batas, tsak maiiwasan ang malalang problema sa pagbaha o landslide. What we need to do is to beef up our knowledge, get the information, education about storm surges and other hazards. We talk about it, we try to seek answers. The answers are there, or at least the answers are being improved. Science and technology, very important that there's complementation of efforts. Nakikita nyo yung mga calamities, extremes na hindi na biro. So, yung pag-dispose ng garbage, pag-cut ng trees, sa sewage system, pag-dumi ng areas natin, dapat yan iniisip na natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburo.